Ang mga unang tagasunod ni Kristo ay hindi lamang naghayag ng salita, kundi nagbayad ng napakamahal na halaga para dito. Hindi sila mga kilalang akademiko o mga estratehista sa digmaan, sila ay mga mangingisda, mga kolektor ng buwis, mga karaniwang tao. At gayunpaman, nyanig nila ang mga estruktura ng mundo. Ngunit ano ang nangyayari kapag hinamon ang nakatayo ng kapangyarihan? Pag-usig. At ito ang eksaktong nangyari. Ang mga awtoridad pangrelihiyon at pangpolitika ay hindi natuwa sa bagong pananampalatayang kumakalat na parang apoy sa tulong dayami. Ang kanilang tapang ay higit pa sa pag-unawa ng tao. Isipin mong manggaral ng isang bagay na maaring magdala sa iyo ng kamatayan. Ngunit hindi ito isang bulag na tapang, ito ay isang hindi matitinag na katiyakan, isang paniniwala na nagudyok sa kanila upang harapin ang mga latigo, bilangguan at kahit ang mga pagpatay ng hindi nagdadalawang isip. Ngayon, marami ang nagsasalita tungkol sa pananampalataya, ngunit kaunti ang handang ipamuhay ito tulad ng ginawa ng mga lalaking ito. Alam nila na hinahamon nila ang isang buong sistema, at gayonpaman hindi sila umatras. Bawat isa sa kanila ay nakaramdam sa kanilang katawan ng bigat ng kanilang misyon. Hindi ito mga magagandang salita lamang, alam nila na maaari silang maaresto anumang oras, hilahin patungo sa mga hindi makatarungang korte at hatulan ng walang pagkakataon na magdepensa. At huwag mong isipin na mga sandalo o gobernador lamang ang humahabol sa kanila. Mismo ang mga tao, ang mga minsang nakikinig sa kanila na may pag-usisa, ay naging mga akusador nila. Marami ang ipinagkanulo, itinuro, at ipinagkatiwala sa kamatayan ng mga deti nilang humahanga. Ang kanilang martiryo ay hindi aksidente, kundi isang salamin ng paglaban na kanilang hinarap. Kung nais ng isang pinuno na patibayin ang kanyang awtoridad, sapat nang patahimikin ang mga nagdiriwang ng kalayaan sa espiritu. Kung nais ng isang pari na mapanatili ang kanyang kontrol sa mga tao, ang solusyon ay alisin ang mga nagtuturo ng isang bagong landas. Ang mga apostol ay naging target. Ngunit nakakaintriga habang sila ay pinapahirapan, lalong lumaganap ang mensahe. Ang pagtatangkang burahin ang kanilang impluensya ay lalo pang nagpapalakas sa epekto nito. At narito ang isang nakakagulat na bagay, marami sa kanila ay maaring nagdeni na lamang ng kanilang pananampalataya at nakaligtas sa kamatayan. Ngunit hindi nila ginawa. Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong, ano ang nagtutulak sa isang tao na mas piliin ang torture at kamatayan kaysa magsabi ng ilang salita at iligtas ang sarili? Hindi ito simpleng pagtanggi, ito ay isang paniniwala na lumalampas sa takot. Isang bagay na hindi ganap na maunawaan ng mundo. At ito ang paniniwalang nagtakda ng mga malulungkot na kapalaran ng mga lalaking ito. Kapag may humahamon sa kapangyarihan, bihirang magtamo na matiwasay na katapusan. Sa mga apostol, hindi ito natiba. Wala ni isa sa kanila ang namatay ng tahimik sa isang kama, napapaligiran ng mga anak at mga apo. Ang kanilang mga kamatayan ay brutal, nakakagulat at sa maraming pagkakataon, naging pampublikong palabas upang magtakot sa sinumang magtangkang sundan ang kanilang mga yapa. Ang takot ay armas ng mga manghusig, ngunit ang pananampalataya ng mga lalaking ito ay mas malakas kaysa sa anumang banta. Bawat isa ay may iba't ibang kapalaran, ngunit may isang aspeto na paulit-ulit, ang matinding karahasan. Hindi sila basta inalis, sila ay tinorture, pinahiya, dinala sa hangganan ng paghihirap. Ipinapakita nito kung gaano kasakit ang kanilang mensahe. Kung sila ay simpleng mga fanatikong tao, walang mawawala kung hindi sila pagtuunan ng pansin at ipaghiganti sa ganitong paraan. Ngunit ang kanilang ipinapangaral ay napakadelikado para sa mga may hawak ng kapangyarihan, kaya kailangan nilang patahimikin sa pinakamatinding paraan. Ang nakakagulat ay, bagamat may iba't ibang wakas ang bawat isa, may isang pattern, hindi sila lumaban. Hindi sila kumuha ng armas, hindi tumakas. Tinanggap nila ang kanilang kapalaran na may isang katahimikan na nakakagulat sa kanilang mga manghusig. Hindi ibig sabihin nito na wala silang takot, kundi may isang bagay na higit pang sumusuporta sa kanila. Isipin mong malapit ka ng mapugutan ng ulo at sa halip na magsumamo para sa iyong buhay, tinitingnan mo ang kamatayan na may ganap na kapayapaan. Ano ang nagtutulak sa isang tao upang kumilos ng ganito? Marami sa kanila ang namatay malayo sa kanilang mga tahanan, sa mga banyagang lupain, nang walang mga kaibigan o pamilya sa kanilang paligid. Pinagusig sila sa iba't ibang bahagi ng mundo, ngunit ang galit laban sa kanila ay pareho. Ang imperyo ay nais silang alisin, ang mga awtoridad pangrelihiyon ay nais silang patahimikin, at pati na ang mga tao, na pinapalakas ng propaganda, ay tinitingnan sila bilang mga kalaban. Ngunit, nakakaintriga, ang kanilang mga kamatayan ay nagpalakas pa ng kanilang ipinanggaral. Parang pagtatangkang apuhapin ang isang apoy sa pamamagitan ng pagpapalit ng higit pang kahoy sa apoy. Bawat pagpatay, bawat martiryo, bawat patak ng dugong dumadaloy ay umaalingaunggaw bilang isang sigaw ng paglaban.
Alam nila na sila ay pinapaligiran, alam nila na mamamatay sila, ngunit nagpatuloy sila. At sa isang kakaibang paraan, ang kanilang mga kamatayan ay hindi naging katapusan ng kanilang mga mensahe. Sa halip, naging gasolina ito na nagpatuloy sa pagpapalaganap ng kanilang pananampalataya. Ngunit sa lahat ng mga ito, may isa na nakaligtas mula sa martiryo. Isa lamang. Sa mga apostol, si Juan ang naging pagbubukod. Habang ang kanyang mga kasama ay nakaranas ng brutal na kamatayan, siya ay nabuhay hanggang sa katandaan. Ngunit huwag magkamali, hindi ibig sabihin na madali ang kanyang buhay. Maaring nakaligtas siya sa espada, krus at apoy, ngunit nagbayad siya ng mataas na halaga para sa kanyang katapatan. Ang mga pag-usig, pagkatapon, at pag-iisa ay bahagi ng kanyang paglalakbay. At marahil sa isang paraan, ito ay isang pagsubok na kasing hirap na martiryo. Hindi nakaligtas si Juan sa pag-usig. Siya ay nahuli, pinahirapan, at dinala sa kanyang hangganan na maraming beses. Ayon sa mga ulat, sinubukan siyang patayin sa pamamagitan ng pagtatapon sa kanya sa isang kaldereta ng kumukulong langis, ngunit siya ay nakaligtas. Kung ito ay isang alamat o katotohanan, hindi tiyak, ngunit isang bagay ang malinaw, siya ay itinuturing na isang banta. At nang mapagtanto ng kanyang mga kalaban na hindi nila siya kayang patayin, ginawa nila ang tila pinakamasakit na parusa, siya ay kanilang itinapon sa pag-iisa. Ang kanyang huling kapalaran ay ang isla ng Patmos, isang disyertong piraso ng lupa sa gitna ng dagat. Malayo sa lahat at sa lahat, si Juan ay maaring sumuko, magpakamatay sa kalungkutan. Ngunit doon, sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan, siya ay nakatanggap ng isa sa mga pinaka-nakapagpapakilos na mga pangitain sa kasaysayan, ang Apokalips. Sa halip na patahimikin, siya ay naging tagapagsalita ng mga pahayag na maghuhubog sa pag-iisip ng Kristyanismo sa mga susunod na saglo. Ngayon, isipin ang ironya. Nais ng mga namumuno na burahin ang kanyang tinig, ngunit sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya, ginawa nila ang kabaliktaran. Walang mga abala, walang panlabas na panghihimasok. Nagkaroon si Juan ng oras upang magsulat, at ang kanyang mga isinulat ay tumagos sa mga henerasyon. Mahirap isipin ang Kristyanismo nang hindi kasama ang aklat ng Apokalips sa mga matitinding imahe, mga propesya, at mga pangako ng tagumpay. Ang tila parusa ay naging isang walang katapusang pamana. Nabuhay si Juan ng sapat upang makita ang pagkawasak ng Jerusalem, ang pag-osbong ng Kristyanismo at ang mga pag-usig laban sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Naramdaman niya ang bigat ng pagiging huling nakaligtas mula sa isang grupong tinatamaan. Ngunit, kabaligtaran sa iba, hindi siya namatay sa gitna ng sakit at pagdurusa. Iba ang kanyang misyon. Iba ang kanyang panahon. At habang siya ay nagsusulat tungkol sa katapusan ng mga panahon, isa pang apostol ang humarap sa sarili niyang kamatayan sa isang kahangahangang paraan. Kung mayroong isang apostol na itinuturing na may labis na intensyon, ito si Pedro. Masigasig, matapang, minsan ay hindi maingat, siya ay palaging siyang nagsasalita at kumikilos bago mag-isip. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang buhay, ang parehong tapang na ito ay naging isang mas dakilang bagay, isang pagpapakita ng ekstremang kababaang loob. Hindi lamang siya nahatulan ng kamatayan, ngunit nagbigay siya ng isang nakakagulat na kahilingan, hindi niya nais na ipako tulad ng kanyang guro. Inisip niya na hindi siya karapat-dapat dito. Roma, ang puso ng imperyo, ang naging tagpuan ng kanyang pagpapatupad. Ang mga Kristiyano ay itinuturing ng isang banta, at si Pedro ay isa sa mga pangunahing pinuno. Ang kanyang presensya ay nakakaabala. Siya ay nahuli at hinatulan ng pagpapako sa krus, ang pinakamatinding paraan ng pagpapatupad sa panahong yon. Ngunit siya, sa isang hakbang ng kabuwang pagpapakumbaba, ay humiling na ipako siya ng pabaliktad. Para sa marami, ito ay tila isang mas matinding kahihiyan. Para kay Pedro, ito ay isang paraan upang magpakita ng paggalang kay Kristo. Ngayon, isipin ito. Sinuman na malapit ng mamatay sa parang yon ay tiyak na maghahanap ng isang paraan upang makaligtas, makipag-ayos, magmakawa para sa awa. Ngunit hindi si Pedro. Alam niyang dumating na ang kanyang oras at tinanggap ito ng walang pag-alinlangan. Ang pagbaliktad ng cross ay hindi isang di mahalagang detalye, ito ay isang simbolo ng kanyang debosyon. Kung namatay si Jesus sa isang paraan, hindi siya, si Pedro, maaring magkumpara sa guro. Nais niyang kahit ang kanyang kamatayan ay magpakita ng kababaang loob. Ang pagpapako sa cross ng pabaliktad ay hindi lamang masakit, kundi mas agonizing pa kaysa sa karaniwan. Ang dugo ay mabilis na dumadaloy patungo sa ulo, na ginagawang mas mabagal at mas masakit ang kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat, si Pedro ay nanatiling matatag. Ang imaheng ito, ng isang lalaking nakabitin sa ganitong paraan, ay isang matinding paalala ng halaga na binayaran ng mga tagasunod na ito. Ngunit huwag mong isipin na ito ang katapusan na mensahe na kanyang ipinanganak, sa katunayan,
ito ay naging simula lamang na epekto na magkakaroon siya sa mundo. Kilalang kilala sa tradisyon ng Kristyanismo si Pedro bilang ang batong pinagpatungan ng simbahan. At ang kanyang kamatayan, sa halip na humina ang pundasyong ito, ay lalo pang pinatibay. Ang kanyang cross ay naging isang simbolo. Ang kanyang sakripisyo ay umabot sa mga saglo. At habang ang Roma ay nasaksihan ang gawain ito ng hindi matitinag na pananampalataya, isa pang apostol ang naghahanda para sa isang wakas na kasing tragedya. Isang wakas na itinakda ng isang hari na hindi tinatanggap ang anumang banta sa kanyang kapangyarihan. Sa mga apostol, si Santiago ay nagkaroon ng isa sa mga pinakamabilis at brutal na wakas. Habang ang ilan ay nakaranas na matagal na pagpapahirap, pagpapako sa krus at pagkatapon, ang kanyang kapalaran ay tinukoy ng diretso, ang talim na isang espada. Ngunit huwag magkamali, ang pagpapatupad na ito ay hindi isang simpleng parusa. Ito ay isang malinaw na mensahe mula sa isang hari na nais ipakita ang lakas at takutin ang mga Kristiyano. Si Santiago ay isa sa mga pangunahing target, at ang kanyang kamatayan ay ipinlano upang magbigay ng estratehikong epekto. Ang may kagagawan ng kanyang pagpapatupad ay si Haring Herodes Agrippa I, isang lalaking mahusay umintindi sa laro ng kapangyarihan. Napansin niya na ang pag-usig sa mga Kristiyano ay makikinabang sa mga leader ng mga hadyo noong panahon na iyon, na magpapatibay ng kanyang impluensya. Si Santiago, bilang isa sa mga apostol na pinakamalapit kay Jesus, ay kumakatawan sa isang banta. Kung siya ay nabuhay, mas maraming tao ang magiging Kristiyano. Kung siya ay namatay, magiging babala ito para sa sinuman na magtatangkang sundan ang parehong landas. Mabilis ang beheading, ngunit ang mensahe ay nanatili. Isipin ang eksena, isa sa mga pinakamatandang apostol, isang lalaking naglakad sa tabi ni Kristo, ang kanyang ulo ay pinaghihiwalay mula sa katawan sa isang malamig at planadong hakbang. Para sa mga tagasunod ni Jesus, ito ay isang napakalaking dago. Wala ng pagdududa, ang pagsunod sa landas na iyon ay nangangahulugan ng paglagda sa sariling hatol ng kamatayan. At gayunpaman, wala ni isa man ang umatras. Sa kabaligtaran, patuloy na lumago ang pananampalataya. Ang tapang ni Santiago ay umabot pa kahit sa mga nagpatupad ng kanyang kamatayan. May mga ulat na nagsasabing ang bantay na nagdala sa kanyang pagpapatupad ay labis na namangha sa kanyang pananampalataya kaya, sa huling sandali, nagdesisyon siyang magbagong loob at namatay kasama siya. May isang bagay na nakakaisip dito, ano ang nagtutulak sa isang tao upang yakapin ang isang layunin, kahit na alam niyang magdadala ito sa kanya ng kamatayan? Hindi ito isang bagay na madalas makita. Ang ganitong klaseng paniniwala ay bihira, at kayanga't nakakabahala sa mga makapangyarihan. Ang dugo ni Santiago ay ibinuhos bilang ang una sa marami sa mga apostol. Ang kanyang kamatayan ay nagmarka ng isang bago at pagkatapos sa mga pag-usig laban sa mga tagasunod ni Kristo. Ngunit kung akala ni Haring Herodes na ang pag-alis sa kanya ay sapat na upang pigilan ang pag-osbong ng Kristyanismo, nagkamali siya. May iba pang mga apostol na patuloy sa paggalaw, ipinamamahagi ang mensahe. At isa sa kanila, na tinawag na hindi naniniwala noon, ay malapit na matagpuan ang kanyang kapalaran sa malalayong lupain. Si Tomas ay madalas na naalala bilang ang apostol na nagduda. Ngunit ang kanyang kwento ay higit pa rito. Kung sa simula ay nagtanong siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, kalaunan ay naging isa sa mga pinakamatapang na misyonaryo. Ang kanyang pananampalataya ay lumago at nagdala sa kanya sa mga pinakalubhang sulok ng mundo noong panahon na iyon. Hindi siya nanatili sa Jerusalem o sa mga kalapit na lungsod ng Roma. Pumunta siya ng higit pa, talagang higit pa, umabot siya sa India, isang teritoryong lubos na kakaiba, puno ng iba't ibang wika, kaugalian, at paniniwala na hindi pa niya naranasan. Isipin ang eksena, isang hadyo mula sa gitnang silangan, nagmimisyon tungkol sa isang mesyas na ipinako sa cross sa isang lugar na puno ng mga Diyos, mga ritual, at masalimuot na mga pilosopiya. Sa mga mata ng mga Indian, ang mensahe ni Thomas ay tiyak na kakaiba, marahil ay hindi maintindihan. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga sinabi na tumimo sa mga tao. Mula sa isang nayon patungo sa isa, nagsasalita siya tungkol sa pagmamahal ni Kristo at tungkol sa isang Diyos na kakaiba sa mga Diyos na kanilang pinaniniwalaan. Unti-unting, nagsimulang umusbong ang maliliit na grupo ng mga nagbago ng pananampalataya. Ngunit tulad ng palaging nangyayari, kung saan lumalago ang pananampalataya, doon din sumisibol ang pag-usig. Ang impluensya ni Tomas ay nakakaabala sa mga lokal na leader relihiyoso at politikal. Hinahamon niya ang mga sinaunang tradisyon at nag-alok ng bagong espiritual na pananaw sa mga tao. Para sa mga makapangyarihan, ito ay hindi katanggap-tanggap. Kung siya ay magpapatuloy, magiging malaki ang epekto nito. Ang desisyon ay ginawa, kailangang patahimikin si Tomas. At hindi ito isang simpleng paraan. Ang kanyang wakas ay brutal.
Pinalibutan ng mga kalaban, wala siyang takas. Ang mga sibat ay tumagos sa kanyang katawan, at ang kanyang buhay ay kinuha sa isang malupit na paraan. Ngunit muli ang pagtatangkang burahin ang kanyang mensahe ay nagkaroon ng kabaliktaran na epekto. Hanggang gayon, may mga Kristiyano sa India na tinutukoy ang kanilang mga ugat kay Thomas. Ang kanyang dugo ay nagbunga sa isang lupa na, ilang saglo pagkatapos, ay patuloy na nag-ingat sa kanyang alaala. Maaring siya ay bumagsak daon, mag-isa at malayo sa bahay, ngunit ang kanyang misyon ay hindi namatay kasama siya. At kung may isang tao mang inisip na si Thomas lamang ang nakaharap sa brutalidad na martiryo sa mga banyagang lupain, nagkakamali siya. Isang-isa pang apostol, na malayo rin sa Jerusalem, ay nagkaroon ng kaparehong malupit na wakas. Ngunit ang kanyang pagdurusa ay mas nakakagulat, hindi lamang siya pinatay, kundi tinorture sa isang paraan na kakaunti lamang ang makakaimagin. Si Andres, kapatid ni Pedro, ay sumunod sa isang landas na katulad ng kay Pedro, ngunit may isang kapansin-pansin na detalye. Ang kanyang cross ay may ibang hugis. Habang si Pedro ay ipinako ng pabaliktad, si Andres ay nakatagpo ng kanyang kapalaran na nakapako sa isang cross na may hugis X. Ngunit hindi ang uri ng cross ang pinakamahalaga, kundi ang paraan ng kanyang pagtanggap sa kamatayan. Hindi siya lumaban, hindi nagmakaawa, hindi humiling ng awa. Sa halip, tinanggap niya ang kanyang cross na parang isang matagal ng kaibigan. Bago ang kanyang martiryo, si Andres ay naglakbay sa iba't ibang rehiyon na nangangaral na ebanghelyo. Pumunta siya sa Asia Menor at sa Gresya, ipinakalat ang mensahe sa mga nais makinig. Ngunit tulad ng palaging nangyayari, ang tagumpay ay nagdala ng mga kaaway. Ang gobernador ng Roma sa Achaia, na nababahala sa kanyang impluensya, ay nagpasya na siya ay kailangang alisin. Ang utos ay malinaw, si Andres ay kailangang ipako sa cross. Ngunit kabaliktaran sa nakasanayan, hindi siya ipapako sa tradisyonal na paraan. Ang kanyang pagpapatupad ay magkakaroon ng isang nakakatakot na detalye. Ang cross na may hugis X ay hindi lamang isang estetikong pagbabago. Ang hugis nito ay nagpapabigat sa kamatayan. Hindi tulad ng karaniwang pagpapako sa cross, kung saan ang bigat ng katawan ay agad na nakakamatay sa ilang oras, ang paboritong posisyon na ito ay pinapalala ang paghihirap. Si Andres ay nakabitin daon ng mga araw, iniwasan na araw, ginugol sa ginugol na gutom at pahirap. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, ginamit niya ang bawat sandali upang magpatuloy sa pangangaral. Kahit siya ay nagdurusa, patuloy pa rin siyang nagsasalita tungkol kay Kristo sa mga tao na malapit sa kanya. Ang epekto ng kanyang martiryo ay napakalakas kaya, mga saglo pagkatapos, ang kanyang cross ay naging isang simbolo ng Kristyanismo. Ang krusa ni Santo Andres ay naalala hanggang gayon at makikita pa sa mga bandila ng mga bansa at mga simbolo ng mga pamilya. Ang isa na dapat sanang mawala sa kasaysayan ay naging isang ikono. Ang kanyang pangalan ay nanatiling buhay, at ang kanyang mensahe ay patuloy na ikinukwento. Ang pagtatangkang patahimikin siya ay lalupang nagpadami sa kanyang pamana. At ganoon, isa-isa, ang mga apostol ay pinatay. Ngunit laging sa pinakamatinding paraan. At kung si Andres ay nagdusa ng ilang araw, ang isa pang disipulo ay nakaranas ng isang mas malupit na kapalaran. Ang kanyang wakas ay kasing kabang-abang, at hindi kayang may larawan ng karamihan ang sakit na kanyang naramdaman. Kung karamihan sa mga apostol ay nakaranas ng brutal na kamatayan, si Bartolomeo ay nagkaroon ng isa sa mga pinakamatinding wakas. Ang kanyang pagpapatupad ay hindi lamang isang aksyon ng kamatayan, kundi isang palabas ng sukdulang pagpapahirap. Hindi lamang siya pinatay, siya ay isinagawa ng pagkatanggal ng balat habang buhay bago siya pinugutan ng ulo. Ang kanyang katawan ay binanggit sa sakit na hindi kayang unawain ng tao. Ngunit sa kabila ng ganitong kalupitan, hindi niya itinanggi ang kanyang pananampalataya, hindi humingi ng awa. Tiniis niya ito hanggang sa katapusan. Si Bartolomeo, na kilala rin bilang Nathanael sa ilang bahagi ng Biblia, ay nagdala ng mensahe ni Kristo sa iba't ibang lugar, kabilang ng India at Armenia. Ang kanyang misyon ay nagpasik ng galit sa mga lokal na pinuno, na nakita ang kanyang pangangaral bilang isang banta. Ang pagpapalit ng pananampalataya tungo sa Kristyanismo ay nangangahulugang pagtanggi sa mga Diyos ng mga paganong relihiyon, pag-iwas sa mga tradisyonal na ritual, at pagsalungat sa autoridad ng relihiyon. Para sa mga makapangyarihan, hindi ito katanggap-tanggap. Si Bartolomeo ay kailangang patahimikin sa isang makulay na paraan. Ang desisyon na tanggalin ang balat ni Bartolomeo habang buhay ay hindi random. Ang ganitong uri ng pagpapatupad ay ibinubukod para sa mga itinuturing na mga mataas na kriminal, mga traidor, o, sa kaso ni Bartolomeo, mga heretiko. Ang layunin ay malinaw, magdulot ng pinakamatinding sakit at gawing isang babala ang bawat detalye. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga tagapagpatupad ay, kahit sa sukdulang sakit, si Bartolomeo ay patuloy na nanatili sa kanyang pananampalataya.
Isipin ang eksena, ang balat ay tinatanggal habang ang katawan ay patuloy na humihinga, at ang sakit ay kumakalat sa bawat nerve na nakalantad. At, sa kabila ng lahat, hindi ni Bartolomeo isinumpa ang kanyang mga torturador, hindi sumigaw ng saklap. Ang kanyang katahimikan at pagtitiis ay tiyak na nagpagulo sa mga pumatay sa kanya. Sa wakas, nang wala ng lakas, pinugutan siya ng ulo, ngunit ang kanyang tapang ay nanatili sa kasaysayan. Ang paghati ng kanyang martiryo ay hindi naging hadlang sa pag-osbong ng Kristyanismo. Sa kabaligtaran, ang kanyang kamatayan ay lalo pang nagpapatibay sa pananampalataya ng mga sumunod sa kanya. At kung si Bartolomeo ay hinarap ang ganitong malupit na kapalaran, may isa pang apostol na nagdusa ng pagpapahirap at pagpatay. Ang kanyang kamatayan ay tanda ng mga bato, dugo at kalupitan, ngunit ang kanyang mensahe ay hindi kailanman natahimik. Si Philip, isa sa mga unang alagad na sumunod kay Jesus, ay nagkaroon ng isang malupit na kapalaran na pinagsama ang dalawang pinakamabrutal na paraan ng pagpapatupad, ang pagpapako sa cross at ang pagpapakasta. Hindi lamang siya ipinako sa cross, kundi siya rin ay naging target ng mga batong ipinukol na mga nagnanais siyang mamatay. Kung ang cross ay simbolo na matinding pagdurusa, ang kombinasyon nito sa pagpapakasta ay nagbigay ng higit pang hindi matiis na agonya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Philip hanggang sa kanyang huling sandali. Ang kanyang misyon ay nagdala sa kanya sa iba't ibang lugar, kabilang ng lungsod na Hierapolis sa kasalukuyang Turkey. Dito, ang kanyang mga pangangaral ay nagsimulang mag-akit ng mga tao at nakakagambala sa mga leader ng relihiyong pagano. Ang problema ay hindi lamang ang kanyang mensahe, kundi ang epekto nito. Ang mga tao ay nagbabago, ang mga templo ay nawawalan ng mga tagasunod, at hindi maaring hayaan ng mga pari na magpatuloy ito. Ano ang solusyon? Alisin ang ugat ng problema, si Philip. Inutusan siya at siya ay nahuli. Ngunit kabaligtaran sa ibang mga apostol na mabilis na pinatay, si Philip ay nakaranas ng isang pinalawig na pagpapatupad. Una, siya ay ipinako sa cross. Habang ang kanyang katawan ay nagdurusa sa posisyon na agonizing, sinimulan siyang batuhin. Ang layunin ay malinaw, tiyakin na siya ay mamatay sa pinakamasakit na paraan. Ngunit isang nakakamanghang bagay ang nangyari. Bago ang kanyang huling hininga, nagdasal siya para sa mga pumatay sa kanya. Ang eksenang ito ay tiyak na nagpagulo sa marami. Paano kaya magpapatawad ang isang tao sa mga pumapatay sa kanya? Paano kaya maghahangad ng kabutihan ang isang tao para sa mga nag-aapi sa kanya? Ang ganitong uri na asal ay labis na lampas sa makatawid na pag-unawa ng tao. At ito mismo ang naging dahilan kung bakit hindi na naging walang kabuluhan ang kanyang kamatayan. Kahit sa mga nagbato ng mga bato, marami sa kanila ang nataranta sa hindi matitinag na pananampalataya ni Philip. Ang kanyang pagpapatupad ay nagsilbing babala sa mga Kristiyano. Hindi magiging madali ang pagtahak sa landas na ito. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, ang martiryong ito ay lalo pang nagpatibay sa kanilang layunin. At kung si Philip ay natapos ang kanyang buhay sa mga banyagang lupain, isa pang apostol, na dating isang kolektor ng buwis, ay makakaranas ng galit ng mga hindi tumanggap sa bagong pananampalataya. Ang kanyang kamatayan ay hindi dumating sa pamamagitan ng mga bato o cross, kundi isang matalim na talim. Si Mateo, ang dating kolektor ng buwis na naging isa sa mga pinakaprominenteng ebanghelisador, ay natapos ang kanyang buhay sa isang brutal na paraan. Ang kanyang nakaraan ay ginagawa siyang isang natatanging tao sa pagitan ng mga apostol, isang lalaking dating nagtatrabaho para sa Imperyong Romano, na kinamumuhian ng kanyang sariling bayan, ngunit nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay dahil kay Kristo. Ngunit hindi ito ang nagligtas sa kanya mula sa nakatakdang kapalaran ng mga nagkalat na ebanghelyo. Sa Ethiopia, malayo sa kanyang bayan, siya ay pinatay sa pamamagitan ng mga saksak na espada. Matapos ang pag-akyat ni Kristo, inyalay ni Mateo ang kanyang buhay upang dalhin ang mensahe sa mga malalayong bayan. Naglakbay siya sa maraming rehiyon, ngunit sa Ethiopia siya nakatagpo ng pinakamalupit na pagsubok. Ang kanyang pangangaral ay nagsimula upang mag-convert na marami, at tulad ng palaging nangyayari, ito ay naging sanhi ng pagkagalit ng mga lokal na pinuno. Ang problema ay hindi lang ang pananampalataya na ipinanggaral niya, kundi ang pagbabago na dulot nito sa lipunan. Sa mga lugar na narating ng Kristyanismo, mga sinaunang tradisyon ay kinukwestiyon, ang mga idolo ay nawawalan ng lakas, at ang mga hari ay nakakaramdam ng banta. Ang desisyon na patayin siya ay hindi dumaan sa kamay ng isang simpleng sandalo, kundi ng isang hari na tinitingnan si Mateo bilang isang direktang banta sa kanyang kapangyarihan. Isang paganong hari ang nagutos ng kanyang pagpapatupad, at ang pinili nilang paraan ay ang espada. Kabuntot ng mabilis na kamatayan mula sa isang saksak, ngunit hindi ito nangangahulugang ang kamatayan ni Mateo ay hindi malalim ang epekto. Sa kabaligtaran, ang bawat patayan ng isang apostol ay nagsilbing gasolina para sa pananampalataya ng mga tagasunod.
Ang nakakamanghang bagay ay si Meteo, ang lalaking dating nag-aalaga ng mga yaman at pera, ay namatay nang wala ng anuman. Siya, na dati ay nangongolekta ng buwis at nag-ipon ng ari-arian, ay nagtapos ng kanyang buhay bilang isang misyonaryo na wala ng anumang pag-aari kundi ang kanyang pananampalataya. At ang pagkakaibang ito ay makapangyarihan, ang kolektor ng buwis ay naging isang tagapagbigay ng buhay, ibinuhos ang lahat ng kanyang tinatangkilik para sa kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga barya o ari-arian, kundi sa mga handang isakripisyo ang lahat. At ganoon, isa-isa, ang mga apostol ay pinatay. Ngunit hindi tumitigil ang mga paraan ng pagpapatupad sa pagiging mas brutal. Kung si Meteo ay namatay sa espada, isa pang disipulo ang makakaranas na mas nakakatakot na kapalaran, isang parusa na kinabibilangan na matinding pagpapahirap bago ang huling saksa. Si Simo, kilala bilang ang Zelot, ay nagdala ng pangalang ito para sa isang dahilan. Bago sumunod kay Jesus, siya ay bahagi ng isang radikal na grupo na lumalaban sa pamumuno ng Roma. Ngunit ang kanyang pagbabago ay malalim. Mula sa isang lalaking kumikilos ng marahas, naging isang disipulo ng kapayapaan. Gayunpaman, sa isang ironic na paraan, ang kanyang kamatayan ay dumating sa pinakamatinding paraan. Hindi lamang siya pinatay, bago pa man ito, siya ay dumaan sa isang pagpapahirap na labis na brutal na ang kanyang katawan ay pira-piraso bago siya nakatagpo ng huling kapayapaan. Naglakbay si Simo upang manggaral sa iba't ibang lugar, at ayon sa ilang tradisyon, siya ay nakarating hanggang Persia, kung saan nakatagpo siya ng matinding pagtutol. Ang mga lokal na pinuno ay hindi natuwa sa bagong pananampalatayang ito na hinahamon ang kanilang mga paniniwala. Ang Kristyanismo ay nagdadala ng mensahe ng kalayaan, ngunit itinuturing ng mga makapangyarihan ito bilang isang banta sa kanilang kapangyarihan. At tulad ng palaging nangyayari, kapag hindi nila kayang patahimikin ang mga salita, sila ay lumiliban sa karahasan. Ang pagpapahirap kay Simo ay isang palabas ng kalupitan. Ayon sa mga ulat, siya ay isinagawa ng pagkatanggal ng balat habang buhay, ang kanyang balat ay unti-unting tinatanggal, isang paghihirap na hindi kayang ipaliwanag. Ngunit hindi daon nagtapos ang kalupitan. Ayon sa ilang kwento, siya ay pinutol sa gitna, isa sa mga pinakamatinding paraan ng pagpapapatay noong mga panahon na iyon. Ang layunin ay hindi lamang siya patayin, kundi magbigay na mensahe sa lahat na magtatangkang sundan ang kanyang mga aral. Ang nakakamanghang bahagi ng kwento ni Simo ay, kahit sa harap ng matinding sakit, hindi niya itinakwil ang kanyang pananampalataya. Maaari niyang ginawa ito at nakaligtas mula sa isang ganitong uri ng kamatayan, ngunit pinili niyang manatiling tapat hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kanyang pagtutol sa pagpapahirap ay isang patunay na ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang mga salita, ito ay isang bagay na handa niyang tiisin hanggang sa huling sandali. At sa kakaibang paraan, ito ay nagpalakas pa sa mensahe ng kanyang buhay. At ganun nga, ang mga apostol ay isa-isang bumagsak. Ngunit may isang apostol na hindi na martir na mga kaaway ng Kristyanismo. Ang kanyang kamatayan ay nadiba sa lahat ng iba. Hindi siya inusig na mga hari o mga pari. Ang kanyang wakas ay dulot ng kanyang sariling pagkakamali, ang kanyang sariling desisyon. Isang katapusan na kasing tragiko ng kasalanan na nagdala sa kanya roon. Walang pangalan na kasing bigat ng kay Judas Iscariots. Habang ang iba pang mga apostol ay nakaranas ng pagwusig at martiryo dahil sa kanilang pananampalataya, si Judas ay pumili ng ibang landas, isang landas na nagtapos sa trahedya. Hindi siya pinatay ng mga sandalo, hindi siya hinatulan ng isang hukuman. Ang pinakamalaking kalaban niya ay ang kanyang sarili. Tinupok ng kalungkutan, hindi makita ang anumang daan palabas, nagdesisyon siyang tapusin ang kanyang buhay. Si Judas ay naalala dahil sa isang tanging gawa, ang pagtataksil. Sa 30 pirasong pilak, ipinagkanulo niya si Jesus sa mga autoridad, isang presyo na hindi matutumbasan para sa isang ganitong krimen. Ngunit kabaligtaran sa inisip na marami, hindi siya isang tipikal na kontrabidang tao mula pa sa simula. Siya ay naglakad kasama si Kristo, nakinig sa kanyang mga turo, nakita ang mga himala sa kanyang harapan. Kaya, bakit niya ginawa iyon? Ambisyon, pagkabigo, o hindi kaya't hindi niya talaga naunawaan ang kahalagahan ng mga nangyayari. Matapos ang pagtataksil, napansin ni Judas ang bigat ng kanyang ginawa. Sinubukan niyang ibalik ang pera sa mga pari, ngunit huli na. Ang kalungkutan ay kumain sa kanya tulad ng isang hindi mapigilang apoy. Hindi tulad ni Pedro, na nagkamali din sa pagtanggi kay Jesus, hindi nakayanan ni Judas ang kanyang pagkakamali. Hindi siya humingi ng tawad, hindi naghanap ng pagkakataon para magsimula muli. Sa desperasyon, nagdesisyon siya ng pinakamasamang hakbang na posible. Pumunta siya sa isang bukirin at nagbigti. Ang kanyang wakas ay kasing tragiko ng kanyang kwento. Ang kanyang katawan ay nanatili nakabitin, nakalantad, hanggang sa ayon sa mga ulat,
nahulog at pira-piraso. Ang bukirin kung saan siya namatay ay binili gamit ang mga pilak ng kanyang pagtataksil at naging simbolo ng kahihiyan. Si Judas, na naglakad sa tabi ng guro, ay nagtapos na mag-isa, nawala at walang kaligtasan. Isang mapait na ironya para sa isang taong napakapalapit sa katotohanan, ngunit hindi ito nakita sa tamang oras. At ganun natapos ang kwento ng 12 apostol. 12 karaniwang tao, ngunit binago upang maging mga higante ng pananampalataya. Hinarap nila ang mga paghusig, pagpapahirap at malupit na kamatayan, ngunit nagiwan na isang pamana na hindi kailanman mabubura. Ngunit ngayon, may isang mas malalim na tanong, ano ang maaari nating matutunan mula sa mga sakripisyong ito? Paano makakaapekto ang mga kwentong ito sa ating sariling paglalakbay? Ngayon na alam mo na ang kapalaran ng mga apostol, isang tanong ang naiwan, ano ang nagudyok sa mga lalaking ito upang harapin ang mga kamatayang kasing brutal nang hindi tinatanggihan ang kanilang pananampalataya? Wala silang nakuha na yaman, wala silang nakuhang kapangyarihan, wala silang mga komportableng buhay. Sa kabaligtaran, sila ay naglakad patungo sa pagdurusa, alam na nila kung ano ang naghihintay sa kanila. Dito, mapapaisip ka, kung tayo bang ngayon ay magkakaroon ng parehong tapang. Naniniwala ba tayo talaga sa isang bagay na hindi natin isusuko, anuman ang halaga? Ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa paghusig at martiryo. Ito ay tungkol sa paniniwala, tungkol sa isang mas mataas na layunin na lumalampas sa takot sa kamatayan. Sa isang mundong kung saan ang mga tao ay madalas magbago ng opinyon para sa kanilang sariling kapakinabangan, kung saan ang marami ay pumipili na mas madaling daan, tinuturuan tayo ng mga apostol na isang bagay na kakaunti ang nakakaunawa, ang mamuhay na may layunin ay mas mahalaga kaysa sa basta na lang mabuhay. Ngunit, handa ba tayong yakapin ang katotohanan ito? At ngayon, tanungin kita, kung ikaw ang nasa lugar nila, ano ang magiging desisyon mo? Hanggang saan ka kayang pumunta para sa iyong pinaniniwalaan? Isipin mo ito. At kung may natutunan ka mula sa kwentong ito, huwag mo itong itago para sa sarili mo. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga notifications, at patuloy na matuto. Marami pang mga bagay ang dapat matutunan tungkol sa pananampalataya, kasaysayan, at mga misteryong kakaunti ang naglalakas loob na isalaysay.